Good day mga kahabi! Isa na namang napakagandang araw po sa ating lahat. By the way, this is Weng of RGO Mini Coop at iba pa. And for today's vlog mga kahabi, update ko na naman kayo sa mga kaganapan dito sa ating Mini Coop sa may bukid. O diba? Naalala nyo mga kahabi nung nakaraang vlog natin is na mention ko sa inyo na meron tayong pasisiyo na na serama. And yes guys, this time is namisa na po siya. Nagkaroon siya po ng ng 6 na itlog, 4 lang yung napisa, and 2 doon is hindi natuloy, kumbaga nabugok. Kaya ipapakita ko sila sa inyo mga kahabi para mas masilayan nila ng lubos. Ganon, paganon. And good morning nga pala sa ating lahat. And kape muna tayo sa morning bago gumawa ng mga bagay-bagay sa paligid at kumain na rin ng agahan para mas strong yung ating physical body, para yung ating pag-iisip ay straightforward. Hello mga kahabi! Ito na nga yung update sa ating second clutch ng ating serama. Ayan, bali 4 sila. Kulay black lang yung isa, puti yung 3. Pero actually hindi yan sila kulay puti pag lumaki, pag na-develop na yung kanilang balahibo. Pero malay natin may lumabas na puti. But for now, this is the update sa ating mga sirama. Sad reality lang kasi is, ayun nga, hindi ko na sila pinagsama ng kanilang nanay. Kasi nga, based sa aking experience nung sa first clutch niya is, yun nga, pag may mga sisiw, tapos pag tumutubo na yung mga balahibo sa pakpak, ayan, pinapapak ng nanay. Ayan. Sila lahat. Except sa itim kasi hindi siguro makita ng nanay. Yung mga pagpatubong balahibo. Yan. Yung problema sa nanay niya. Kahit pa nung nung kasama pa niya yung partner niya, kinakain din niya yung mga balahibo sa leeg. So, the best thing to do is ihiwalay na lang talaga sila. Pero sa kabilang kulungan lang para magkita pa rin sila. Hindi mawala yung maternal instinct ng nanay. Para soon, pag gusto na nating i-free range, although medyo malaki na, at least magkakasama pa rin sila. And yun nga lang, nakakasad lang kasi, yun nga, pag napabayaan ko talaga at sinama ko pa sila, may tendency sa mga next week, patay na yan sila lahat. Kasi kinukutkot ng nanay yung mga balahibo. Pag may dugo naman, parang sinisip-sip niya So, ayan, hiniwalay ko na lang talaga sila. And papakita ko sa inyo mga kahabi anong itsura ng kanilang mga pakpak ngayon. Ito yung isa mga kahabi. Ayan. Sira. Kasi nga, pinapapak ng nanay. Yun, may mga dugo pa. Kaya, mas maganda talagang ihiwalay na lang. Pero yung isa, magkabilaan talaga. Ayan, sira. Magkabilaan. Ayan mga kahabi. Diba? Cute pa naman. Pero sa ngayon, naman sila, okay na. Okay na yung nila. Maliliksi at saka ang kukulit. Kumakain naman sila mag-isa. And nandun lang naman yung nanay nila sa kabilang kulungan katabi nila. Ayan. And para hindi sila lamigin mga kahabi is nilalagyan ko na lang ng sako ang palibot ng kulungan nila. Para kahit papano hindi sila malamigan. Ayan sila mga kahabi. Ang cute nila. Ayan lang sila guys. Nakahiwalay sa nanay pero sa katabing kulungan lang. Although gustuhin man ng mga sisi na pumunta sa nanay para kahit papano is mabrood. Kumbaga magpainit sa katawan ng ina. Kaso nga lang, sinakripisyo ko kasi nga mamamatay lang din sila kasi kinukutkot ng nanay Although na wala nang balahibo yan, pag ulit tumubo, ayun na naman, mauulit na naman yung ginagawa ng nanay na pinagpapapak yung kanilang mga balahibo. Kaya best thing to do, ayan nga, ihiwalay na lang talaga natin ng kulungan para kahit papano hindi pa mawala rin yung maternal instinct ng nanay.
Kasi nga pag na fully ano na yung mga balahibo niyan, pwede na natin silang ibalik sa nanay kung gustuhin natin. Siya nga pala mga kahabi, at madagdag ko lang sa ating update ngayon is meron na tayong napili para sa ating gagawing bagong breeder na nung na-acquire natin na mga tiyabo na pair. Kaso nga lang, di ba kasasabi ko is magkapatid po yun, so hindi natin pwedeng ipagpares. Kaya yung hen na at gagamitin natin is yung na-acquire natin na pair nga pero magkapatid. Yung hen nun ay ipapares natin sa naunang ibinigay sa atin ng presidente ng aming group na Sir Boyet, yung kanyang BTW na tama ba? BTW na long leg na tiyabo. Maganda kasi yun kasi malay natin kahit long leg yung kak natin, may possibility pa rin naman na may lalabas na short leg kasi nga yung nana is short leg. And magandang kombinasyon din yun para sa akin kasi nga yung BTW is fantail. Tapos yung hen naman or tawag nito pulet pa siguro matatawag kasi nga 3.5 months pa naman, is medyo naka-fantail din kasi yung nanay nun tsaka yung tatay nun is medyo fantail yung buntot. So good siya na ipapares, and hihintayin na lang natin kung anong magiging resulta sa kulay ng kanyang balahibo kasi nga BTW. Tapos yung nanay nun, hindi ko alam kung anong tawag sa kulay nun, hindi ko alam kung BBR o yung talisain. Ang combination kasi yung nanay nun is parent nung hen natin is BBR yung kak. Hindi ko alam kung BBR din yung tawag sa kulay nun, pero feeling ko BBR both yung parent. Kaso nga lang palabas ng kanyang palabas nila, kasali na yung hen na gagamitin natin is mga talisain. Ang kapatid din yun na na-acquire natin is talisain. Kaya papakita ko sa inyo mga kahabi kung ano yung itsura ng dalawang yun soon, pero gagamitin natin sila hindi pa sa ngayon kasi nga 3.5 months pala yung hen. Siguro mga by next year magagamit na natin sila, and bata pa rin naman yung kakarel, patatawag pa rin naman na kakarel yun kasi nga wala pang tahip, bata pa, siguro mga nasa mga 4 months or 5 months na yung kakarel natin. Correct me if I'm wrong sa mga datihan na nakalimutan ko lang kasi kung anong exact month o year na masasabi nating kakarel or pulet hen sa kak, di ba? Hindi pa natin nakalimutan kong i-identify pa kasi siyempre may mga panahon talaga nakakalimutan natin kung ano talaga yung mga tama. Kaya maraming salamat po. Stay tuned! And yes mga kahabi, ito na nga po pala yung ating bagong ipapares natin. Ito yung ating BTW na long leg na bigay sa atin ni Sir Boyet, na ito po yung ating ipapares sa ating new pullet. And magiging hen na rin yan, but of course kailangan din natin silang i-pairing para yung compatibility, kasi nga pag dinirect natin ilagay yan, aawayin din yan yung hen kasi nga mabibigla and magkakaroon din ng stress yun. Kailangan lang natin gawin pag may bago tayong pair, and of course hindi naman natin agad-agad na ipapares yan kasi nga i-condition natin muna, condition paliguan, and then pagkainin ng masustansya, and of course flushing, and of course yung pinakahuli yung deworming para maging okay po ang kanilang pairing. And hindi naman po pwedeng bara-bara na ipapares agad-agad kasi nga yung ating hen is bata pa, nasa 3.5 months pa lamang po. Ang ginagawa ko rin kasi pag ganun is hinihintay ko talaga na magingay yung hen, kumbaga yung ready na siyang masampahan sa male. Kaya nga nilagay ko sila sa separate na cage para magkitaan sila, and alam naman ng hen kung sinong pipiliin niya kasi nga nagdidepende din yan kung ano yung gusto ng magiging hen, kung bet ba niya yung magiging kapares niya. And
malalaman din natin yan soon, siguro mga December. By December is pwede na natin silang ipagpares talaga na ipagsabay sa isang kulungan, kasi nga kaya kasasabi ko lang kanina na yung ating hen is 3.5 months pa lang. Yun nga lang kasi depende rin yun, but of course ang ginagawa ko talaga, hihintayin ko talaga na magingay yung ating hen, but of course kailangan natin i-condition sila kung ano man na ang dapat gawin. So ayun, ayan mga kahabi, sana nakapulutan nyo ng kaunting kaalaman at aral at kasiyahan ng ating munting vlog ngayong umaga. And maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta ever since 2020 pa nung nag-start ako. Medyo hindi pa kagandahan yung ating mga videos. Hindi ko rin masasabi na maganda na talaga ngayon kasi kayo naman ang nanonood. Comment down below kumbaga. Ayun, maraming salamat po talaga sa inyong suporta, kasi nga patuloy pa rin tayong namamayagpag. Wow, kala mo kung sikat namamayagpag talaga. Kumbaga yung suporta nyo ay yung ang dahilan kung bakit patuloy tayong nagvi-video. And maraming salamat talaga sa inyong mga kahabi, especially sa aking mga followers, subscribers, at saka sa mga bago pa lang sa channel ko. Please guys, don't forget to like, share, and subscribe para maging updated kayo sa mga bago at sa mga makita nyo rin yung mga previous videos ko kung may gusto kayong makita and matutunan. And maraming salamat. And don't forget to like, share, and subscribe mga kahabi. And maraming salamat. And huwag natin kakalimutan na walang magiging isang kahing isang tuka. Kung ikaw ay matyaga, always po may nilaga. Kaya maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa muli. Paalam!